Yung aming tinatanim na gulay, yun po ang ilinalako ko at yung binibili ko ng pagkain namin sa araw-araw, saka sa pinansyal na kailangan namin. Kasi po sa palengke, mura lang. Eh, dito na po, at sanay naman po akong magtitinda at maglalakad, ilinilibot ko na lang po dito sa baryo. Mas malaki po ang kita naman. Sa ngayon po sana gusto kong magkaroon ng sarili namin bukid para makaranas naman po kaming umatin ng mga programa sa gobyerno para makadagdag sa aming kabuhayan. The city of San Jose in the province of Nueva Ecija is an agricultural landlocked area. Our team conducted a World Cafe to create meaningful discussions with the women farmers from this place. With farming as the main source of livelihood, they encounter challenges in their day-to-day jobs. Actually, ang problema po namin, patubig po talaga. Ang pagsasaka po namin dito, kumbaga seasonal lang po. Tag-ulan lang po kami nakakapagsaka. Pagka tag-araw na po, ay halos mahigit kalahati na po yung hindi po namin natatrabaho at pinakikinabangan. Halos lahat ng narito, siguro sabihin natin nasa 40 to 50%, ay pawang mga porsentuhan lang. Yung baga, nakikisaka lang sila sa mga umuupa o nagli-lease ng land dito sa Nueva Ecija. Ang mga porsentuhan ito, parang arawan lang sila o kung minsan ay kapag umaani na, doon pa lang sila kikita. So meron po bang dadagdag? In our conversations, we were able to see different phases of women in this male-dominated profession. Here, we met Violeta Cabote, who lost her land rights in the favor of her husband and in-laws. Nagkasakit po ako, may taon po nagkasakit ako na 50-50 po ako. Ngayon po, nung gumaling na po ako, dumating na po ako dito, yun na po, nag-umpisa na hindi na ako inabutan ng income ng asawa ko. Hanggang sa nakapagsalisahan siya ng hindi maganda. Ngayon po, sumama po ang loob ko. Ngayon po, ang ginawa ko po, gumawa po ako ng bahay ko, maliit po po. Dahil po yung pong pinangpagamot ko po, sinabi po niya na kung hindi daw po sa akin, hindi nagkautang-utang. Kaya ngayon po dyan sa tinitirhan ko, gusto po nila akong paalisin at kanila pa raw yun. Pinagbabawalan niya po ako na magtanim-tanim sa mga silong ng mangga para daw po, kasi daw po ako kananya ng talian niya ng kalabaw. Pero dati po siya hindi nagtatali ng kalabaw dyan. Kung nakikita po niya, nagtatanim ako. Para lang din po pagkuha ng gugulayin, yun po. Eh, sinabihan niya po ako ng masasakit na salita na hindi naman po dapat niya sabihin. Hindi nagalit po ako. Sinabihan niya po ako na baliw. Nagalit po ako doon. Ay kako po, eto ba yung baliw? Medyo kinalansikan ko lang ng isang bato yung bubong namin, yung bahay ko na yan. Tapos po, masabi niya, nagpapakwan daw ako sa iba. Hindi naman po totoo, lalo po akong nagalit. Hanggang sa lumabas po siya, gusto niya akong saktan nung una. Hindi niya natuloy. Tapos pumasok, kumukuha ng matalim na bagay na iaano sana niya sa akin. Nasaway po ng anak kong bunso. Hanggang sa lumabas po siya dito sa kusina, pinagbabato niya po ako. Hanggang sa malapit na siya sa akin. Ngayon po naman, nakakita po ako nung nakasandal na kahoy, pang self-defense ko lang.
Ngayon po, kinuha ko po yun. Inagaw niyang pilit po sa akin yun. Siya po yung hinampas niya sa ulo ko at sa hita ko. Hanggang sa sinabihan niya ako na papatayin niya ako. Mabuti nga po, hindi ako nadapa. Kung nadapa pa ako sa paghampas niya sa akin, baka napatay niya ako. Yung pong pagkakakuha po ng lupa sa amin, ang sabi po nila, pangalan ng tatay nila. Ngayon po, wala daw po akong karapatan dahil nga po daw ako, sampid lang daw po ako sa kanila. Hindi ko na po nailaban dahil nga po, wala po akong financial. At saka isa ko lang po naman ang lumalaban. Yung po asawa ko po, naging kakampi niya yung mga kapatid niya. Kaya yun po. Struggling to make a living, Wilma Balena, also a woman farmer from San Jose, has resorted to pawn her small land to cover up their day-to-day expenses. Doon po kasi kami nahirapan nung nagkaroon po kasi ako ng 2 anak na kambal. Ngayon, nung isinilang ko po yung 2 kambal ko, sakto pong walang trabaho yung lakay ko, hindi na siya nakatrabaho kasi may sakit na siya noon. Nagkaroon siya ng spot sa baga. Hanggang naisanla namin yung lupa namin na sinasaka, nung ipinanganak po namin yung kambal, talagang sinanla po namin ng 10,000. 10,000 po yun na hanggang sa dumami po, nagpadagdag yung lupa natin hanggang umabot po ng 30,000 kasi wala naman pong hanap po yung lakay ko. Kaya noong sabi ko kay lakay, benta mo na lang yung lupa kako. Total, hindi naman natin, sabihin mo dun sa may-ari na yung utang natin dun po sa pinagsanlaan namin is bayaran na lang ni sir. Ganun. Kaya kasi hanggang dumami po kasi nang dumami yung sanla ng lupa namin, sir. Hindi na namin nabayaran. Kaya ayun, binigyan po kami ng 40 yata, 40,000. Tapos yung utang po namin doon sa pinagsanlaan is 30. So bali may 10,000 pong natira sa amin. Binili po namin ng bakang maliit po yon. Napalaki po namin kaya lang hindi naman po nanganak. Naibenta rin po namin sa kadahilanan po talagang napakahirap po ng buhay namin noon hanggang ngayon. Kaya noon sabi ko kay lakay, ano ba naman to ako? Hindi kami natatapos sa problema ako ganun. Kung may sinasaka sana kami sir, kahit pa paano, mayroon kaming makakain, din na namin suro, may benta yung iba, may benta man lang namin yung pangbayad sa utang. Siyempre, kasi ang sinasaka dito, utang bayad, mabayaran mo lang yung utang mo, ayos na yun eh. Yun, kasi wala pong kwan dito talaga eh, yung talagang na sarili mo nagagastusin. Kulang po talaga sa budget. Felisa Pajarillo is one of the many farmers in San Jose who used to till the land for others. They do not own the land, but she earns a sustainable profit for her family by selling her produce in their neighborhood. Yung aming tinitindang gulay, sa araw-araw, sapat naman po sa amin. Sa pangangailangan namin sa araw-araw, sa pagkain, sa budget ng aking anak na napasok, doon na po namin nakukuha. Ate, kamusta po yung pagbebenta natin? Ayos naman po. May pabili na kami ng 2 kilong bigas, ulam. Saka yung makaipon na po ng pambili ng gamit ng aking anak. Educating the farmers is vital to equip them with knowledge about agriculture. When asked about skills development programs, here are their insights. Wala po ako na atinan ng seminar sa bukid, sa halaman, sa kahit kung anong gulay, wala po. Kasi po, kami lang po naman ay nakikihiram lang ng lupa. Napagtatamnan lang namin ng para meron kaming kuhanan ng pagkain namin sa araw-araw. Meron naman po, kaya lang
yung mismong may-ari na po ang tinatawag. Hindi na po kami. Meron naman po, kaya lang po hindi na naharap na pumunta dahil abala naman po sa trabaho. Ayun nga po yung sabi ko yung kamote chips. Binigyan kami ng kamote chips. Noon na mag-training kami. Kasi po nung, di ba ang training, ilang araw sana yun kung paano balata, ayun ganun, kung paano luto, kung paano proseso, lahat-lahat sana eh. Kaso ang sinabi lang po sa amin nandyan na yung kamote, piprito na lang. Pwede po ba yung ganun, sir? Hindi naman po siguro. Training po ba yung nandyan na yung kamote, piprito mo na lang. Kasi yung kinuha nilang trainer sa amin na gagawa ng kamote chip, taga rito rin sa amin eh. Kumbaga may negosyo siyang ganun. Parang yun lang ang kinuha nilang mag-training sa amin para magaya namin yung ganung gawa niya. Kinuha pa namin yung number niya para magtanong lang kung paano ang proseso, gano'n. Hindi naman niya sinasagot. Kasi ayaw niya siguro talagang sabihin talagang ingredients ng kamote chips. In part of the government, specifically the Social Welfare Agency, they are reaching out to the constituents by implementing their specific programs. Sa tinatawag po namin Family Development Session, isang beses kaming bababa, magtuturo ng iba't ibang topic. Pagkilala sa sarili, pag-handle ng stress, ganyan, kung paano makisama sa kapwa, pagmamanage ng pera, sa buhay espiritual, mga ganun, iba't iba po. Kaya nakita po nila, parang hindi sapat yung isang beses sa isang buwan na pagtuturo dun sa mga tao. Kailangan talaga yung tutok doon sa mga tao na talagang mag-guide sa kanila. Minsan po sir, nakita namin may mas priority po sila na mas gusto nilang kumita ng pera agad-agad kumpara dun sa matagalan pa. Hindi sila attend ng meeting or yung FDS kasi meron silang tampa. Nagtatrabaho. Kahit isang beses lang po yun sa loob ng isang buwan, hindi pa nila maibigay. Kasi mas priority po nila yung pangangailangan sa araw-araw. With careful observation, backed with the data gathered, here's our research perspectives. Inclusion, this is based on the experience in facilitating the women in Nueva Ecija. Inclusion could come from access, access to material resources and access to the symbolical resources that they have. Because one thing that I realize is that in terms of access to information, in terms of access to land, these things contribute to their marginalization, inclusion, exclusion. When we were already analyzing the flowers, when they were already posted there on the walls, that's when I realized that there are some cultural aspects which were very evident in the flowers. Well, of course, I can only say what's there for the Filipino people. You have the concept of chismis or gossiping, and there's the concept of palakasan, which is one thing that pulls us down most of the time because we tend to pull each other. When one is already going up, somebody else tends to put him down because one would become stronger than the others. During the interview, we found out that not all of them were informed about projects of the barangay, and they were also not so well complementary when it comes to the activities in terms of training. So it seems that information seemed to benefit those who are closer to the barangay than those who are not. Instead of the DSWD conducting trainings, because I think that would be significant if they will offer courses, short courses, in line with farming that will earn the participant a certificate
it would be helpful if DepEd would work hand in hand with the DSWD. Women farmers have become the subject of this project because women are considered as one of the marginalized sectors of the community. And in the context of women farmers in San Jose Nueva Ecija, they are considered marginalized not only because they are women, but because they are farmers. Thus, it is important that we empower women and educate them through trainings so that these women could also do something other than farming. Now, in terms of what I learned from my conversations with them, I have learned that although gender is not anymore the most significant factor, it is still a very important social issue. Gender is also a very important factor in determining what rights to be given to these women and what rights are going to be denied from them. In the case of Violeta Cabote, I realized how much her being a woman affected her status in the society. When she divorced her husband, she lost the right to farm in the land that was supposed to be owned by both of them. She divorced him because she would like to liberate herself from another kind of abuse, which is physical abuse. But in doing so, in liberating herself from such abuse, she is also losing another kind of right. This is a gendered experience, because if she is not a woman, this is not something which would happen to her. If she is not a woman, she would not lose the right to farm in a land that's supposed to be hers in the first place. In the light of inclusivity, farmers should have access to educational systems for equal opportunities on sustainable livelihood. Ang wish ko maging bukas ang mga universidad upang bigyan ng pagkakataon na itong mga magsasaka ay umangat ang antas ng kanilang kaalaman, ng kanilang pag-aaral. I believe that we will not be able to totally eradicate inclusion, exclusion. I think the remedy could be awareness, mindfulness, awareness that these things happen. As long as you are aware that these factors are existing, I think you'll be able to find ways on how to address the problem. So awareness not only on the part of the people, that they have responsibility to improve their lives, but awareness on the part of the government. What else can we do for the people? Awareness on the part of business organizations, and awareness on the part of academic institutions, that we still have to make our research projects relevant to the needs of the society. Like here in UST, the Research Center for Social Sciences and Education, our research projects do not reside in libraries. Our research projects do not reside in laboratories. You can find the research projects of our researchers in communities, because that is one of our goals, to make our research projects relevant and responsive to the needs of the community.